Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na naghanda daw sila ng 10,000 PNP task force para arestuhin si Senator Bato de la Rosa kasunod ng napabalitang paglalabas daw ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC na walang jurisdiction sa ating bansa. Unang-una, bakit mo gagamitin ang ating PNP o kapulisan, at bakit magpapagamit ang ating kapulisan na gumawa ng isang pag-aresto sa ilalim ng utos ng mga banyaga na walang jurisdiction sa ating bansa? Ang Pilipinas ay kumalas na sa ICC noong March 2019. Although sinasabi ng ICC na mayroon pa rin silang karapatang litisin ang mga kaso na ginawa noong panahon bago ang formal na pagkaputol ng kanilang jurisdiksyon sa bansa, ay may karampatang due process ito na dapat sinusunod. Isa na dito ay ang pagdaan muna sa lokal na mga korte at pagkatapos ay sa Supreme Court upang gawin ang tinatawag na judicial review sa kaso ng isang Pilipinong may warrant sa ICC bago ito arestuhin at ipasa sa kustodiya ng ICC. Ito upang matiyak na nasusunod ang ating saligang batas upang protektahan ang karapatan ng ating mamamayan laban sa mga banyaga, at masiguro na hindi nito nalalabag ang ating soberanya bilang malayang bansa. Subalit ang nauna pa lang na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila nilapastangan na ang ating soberanya. Sapagkat hindi ito sumunod ng due process. Ni hindi ito sumunod sa kahit konting process man lang dahil ora-oradang binitbit na lang basta ang dating Pangulo papunta sa eroplano at biglang lipad papuntang Hague, Netherlands. At ngayon ay naglabas na naman daw ng panibagong warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Agad-agad na sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagbuo daw siya ng 10,000 kapulisan upang arestuhin si Bato once na confirm ang nasabing warrant. Ibig sabihin ay direktang susunod siya sa direktiba ng ICC at wala siyang balak makinig muna sa desisyon ng ating Korte Suprema. Ito ay walang dodang katraydoren sa ating saligang batas at sa ating kalayaan. Bakit mo agad aarestuhin ang isang Pilipino sa direktiba ng mga banyaga? Kanino ba nagtratrabaho ang ating DILG at ang ating PNP? Sa mga banyaga, dapat gagawa ka lang ng isang pag-aresto kapag sinabi na ng ating korte o Supreme Court na pwede nang arestuhin at isuko sa ICC ang isang Pilipino. Ngunit sa ginawa ni Remulla ay tila pinangunahan na nito ang ating hudikatura. Wala pang utos ang ating korte na hulihin si De La Rosa kaugnay sa kaso ng ICC. So bakit nagbuo na agad ng 10,000 task force itong si Remulla? Sinabi ng PNP na susunod daw sila sa karampatang proseso at sa utos ng mga awtorisadong ahensya ng gobyerno marahil tulad ng Supreme Court bago sila gumawa ng pag-aresto. Pero habang nagsasalita ang sekretary ng DILG ay nasa likod na nito ang mga pinakamataas na general ng PNP o pulisya na tila buo na ang suporta sa binabalak ni DILG Remulla na pagmamaniobra sa due process tulad ng ginawa nila noon kay Rodrigo Duterte. Paano tayo ngayon magtitiwala sa ating gobyerno at sa ating mga kapulisan kung imbis na protektahan tayo bilang malayang bansang Pilipinas ay basta-basta na lang pala tayo isisuko sa mga banyaga? Habang ang ating mga hinahanap na tao na may mabigat na atraso sa taong bayan tulad ni Zoldico ay hindi natin makuha-kuha dahil kasalukuyang pinoprotektahan ngayon ng bansang Paris. Isang kataksilan ng hayaan ng bansa natin na panghimasokan ng ating kalayaan. At nakakalungkot na ang ating gobyerno at pulisya na siyang inaasahan natin na magtatanggol at proprotekta sa atin ay siya palang susunod sa dikta ng mga banyaga. Ang mga opisyal ng gobyerno na ganito ay dapat managot sa taong bayan sa tahasang paglabag sa proseso ng ating saligang batas upang bigyang daan ang pagyurak sa ating soberanya at kalayaan na pinagbuwisan ng dugo at buhay ng ating mga magigiting na bayani noon.